Wow. 23 years. Tama ba? 23 years. So quick survey. Sinong nandito nung year zero? Nung year zero, nung ipanganak ang church? Survey lang. Ba? Isa na lang. Hindi naman siguro, marami. Yan. Pero yan, nagpapakita sa atin na may mga, actually wala pang 5. So nagpapakita ito na lumago talagang iglesia. No? After 23 years. And of course, mahigit 2 dekada ito. And what a privilege for me na makasama kayo ngayon dito sa mahigit 20 taon ng inyong anibersaryo. And so sa pangalan ng Trinity Bible Church sa San Pablo, malapit na iglesia sa inyo din, ako'y bumabati. No? Bumabati kami ni Sister Heidi sa inyong lahat. At maganda ang tema na napili ninyo o napili ni Pastor tungkol sa anibersaryong ito. At yan ay nasa aklat ng mga taga-Kolosas. Yan ang ating magiging basihan ng ating pag-aaral. Colossians chapter 2, verses 6 to 7. Inyong maalala na yung sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Kolosas ay sulat galing sa bilangguan. No, nakakulong dito si Apostol Pablo. Pero sumulat siya sa iglesyang ito. At ang iglesyang ito ay maraming pagsubok na dinadaanan. May mga false teachers, nagtuturo ng mali at pinipilit silang hikayatin sa maling mga turo. At ito yung in-address ni Pablo sa sulat na ito. Ipinakita dito ni Pablo na napakadakila ng Panginoong Jesus. One of the greatest Christological passages other than Hebrews 1, Philippians 2, ay nasa Colossians 1. So, napakaganda ng pinakita dito ni Pablo. At yung ating pag-aaralan nga ay nasa chapter 2, mga kapatid. At kung nasa inyong mga banal na kasulatan, sundan nyo ako, basahin natin yung 6 to 7, pero simulan natin sa verse 1. Sisimulan ko sa verse 1, pakisundan na lang dyan sa inyong mga Biblia as I read Colossians 2, 1 to 7. Sabi dito ni Pablo sa mga taga-Kolosas, and this is the word of God, sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa lahat na hindi pa nakakakilala sa akin ng mukhaan upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo, na nasa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang nakaakit-akit, sapagkat bagamat ako'y wala sa katawan, gayon may nasa inyo ako sa espiritu at nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Now, verse 6 and 7, mga kapatid. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo na Panginoon, Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayo gayon sa Kanya na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Yan ang salita ng ating Panginoon. At ngayon ay tayo muna yung manalangin. Hilingin natin ang Kanyang pagpapala as we study His Word. O Panginoon namin Diyos, salamat sa maraming mga taon na inyong pinagkaloob sa iglesia dito po sa Santo Tomas. Salamat sa maraming pagpapala na kanilang tinanggap. Salamat sa lahat ng karanasan at tunay na tinanggap din nila ang aming Panginoong Jesus. At nawa nga sa oras na ito, ipaalala nyo sa amin na kung paano namin tinanggap ang mensaheng ito from the apostles and all the way now to our present time. Tulungan nyo kami na magkaugat at lumakad kasama ang aming Panginoong Jesus. At sa Kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming mga dalangin. Amen.
si Pastor Teams ay nagsimula sa isang iglesia na kagaya rin siguro ninyo 23 years ago. 6 lamang ang kasapi sa kanyang iglesia at dahil sa kanyang pagpapagal ay lumago ang iglesia ni Pastor Teams until it reached 8,000 members. Can you imagine 8,000 members? Yung isang iglesia, dati 6, naging 8,000. No, ano yan? More than 100x growth. Ang ganda ng kanyang ministeryo. Pero, at 42 years old, natagpuan ang bangkay ni Pastor Teams sa isang hotel na sa kanyang katawan ay nakita ang isang puting pulbos. Walang iba ito kundi isang droga. Siya pala ay nagda-drugs at ito ang kanyang kinamatay. At bago dito, siya ay humiwalay sa kanyang asawa at nabuhay na parang malayo sa Panginoon. At sabi ng article na ito, did an inconsistent lifestyle lead to Pastor Teams' death? Narinig niyo ba yon? Inconsistent lifestyle led to his death. Alam niyo, pag nakakabalita tayo ng ganito, at pag naririnig ng mundo ang mga balitang ganito, ano yan, Kristiyano? Talaga bang mananampalataya ito? Pero bakit ganun ang buhay niya? Kahit tayo, di ba? Parang medyo hindi tayo mapakali. Minsan naasar tayo pag may isang nagsasabing tagasunod ni Kristo, pero kabaligtaran ang kanyang pamumuhay. At ito yung ayaw nating mangyari, mga kapatid, na supposedly tinanggap natin si Kristo, pero yung lakad natin ay hindi ayon sa turong ating tinanggap. At dito nga sa ating pag-aaral, ito yung ating makikita na dapat nating iwasan. Kung talagang nasa atin si Jesus, kung talagang inakap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, merong lakad na inaasahan sa ating mga buhay. At dito, sabi nga ni Pablo sa verse 1, nung ating binasa sa chapter 2, for I want you to know how great a struggle I have for you and those who are in Laodicea. How great a struggle. At ang ginamit na salita doon ay agona, na kung saan dito natin nakuha yung salitang sa English na agony. No, yung hirap, yung agonizing, yung kumbaga talagang matinding anxiousness. At dahil na rin sa mga turo na kumakalat dito sa mga taga-Kolosas. Kaya sabi ni Pablo ay agonize. At itong ating pag-aaralan, yung inyong theme ng inyong anniversary, Colossians 2:6-7, is, sabi ng mga commentators, at the very heart. Ito yung pinakabuod, ito yung summary ng sulat mismo dito ni Pablo. Kaya napakagandang 2 talata na ito. At ang mensahe na gusto kong dalhin sa inyo ngayong umaga, mga kapatid, ay ito. As Christians, we should anchor and center our lives around Jesus Christ. Yan ang ating gustong makita. Bilang mga mananampalataya, we should anchor, kailangan nating i-angkla, kailangan nating ibase, we should anchor and center, kailangan isentro natin ang mga buhay natin sa ating tagapagligtas. Ayan ang ating mensaheng gustong makita. Una sa lahat, titingnan natin yung pinaka-premise o kumbaga sa argument ay merong premise, merong ibinigay na katotohanan si Pablo at base sa katotohanan, we will look at the challenge, yung hamon ni Pablo sa kanila, and finally, we will look at some application. So yan ang ating outline. Una sa lahat, let's look at the challenge sa ating text. Verse 6, yung first part, ay makikita natin sa verse 6, Therefore, yamang totoo na si Jesus ang pinakadakila sa lahat, chapter 1, yamang may mga hamon kayong kinakaharap, may mga false teachers around you. Therefore, as you received. Napansin nyo ba yon? As you received.
Pag sinabi ngayon, have you received the Lord Jesus Christ? Pag tinagalog natin, tinanggap mo na ba si Jesus? So ang kahulugan ngayon ay ito yung pagtanggap na unang hakbang ng pananampalataya. No, 'di ba? Pag gusto mong maging Kristiyano, ang iyong bina-Bible study, hahamunin mo siya, tanggapin mo na ang Panginoon. So, baka maisip natin, yun din ang pinapangaral dito ni Pablo. Hindi po ganon. Huwag natin dalhin yung moderno nating pangunawa doon sa salitang receive. Huwag nating ibalik doon sa 2,000 years ago at isipin natin yun din ang ibig sabihin ni Pablo. Dito, ang malamang na ibig sabihin ni Pablo ay hango sa Judaismo. Di ba? Hudyo si Pablo. At nung panahon nila, pag ginamit yung receive na ito, ay ang kahulugan nito ay more of transmission of a message. Pagbabahagi ng isang mensahe. So natanggap nyo, saan galing ito? Kay Epaphras. Saan galing si Epaphras? Sa mga apostol. Saan galing yon? Sa Panginoong Jesus. So nagpasa-pasa ang magandang balita at nakarating ito sa inyo. So yan ang ibig sabihin ni Pablo. As you have received, tinanggap nyo to. Now of course, di lang basta tinanggap na, parang pinasa, pero inakap nila ang mensahe. In short, naging mananampalataya sila. Nagpailalim sila kay Jesucristo. You have received. This is past tense sa Griego. Once and for all. Hindi ito yung parang nireceive mo pa ulit-ulit. Bagamat natanggap nila, once and for all ang mensaheng ito, inakap nila ang Panginoong Jesus. And if we look at this sentence, ang emphasis daw sa pangungusap na ito is the word Christ Jesus, the Lord. Ito yung emphasis, ito yung sentro. No? So ito yung mabigat na gustong ipahayag ni Pablo. Natanggap nyo yung mensahe tungkol kay Jesucristong Panginoon. So you embrace this Christ, He's the Lord. Chapter 1, pinakita ni Pablo, the very image of God, the creator of the universe. Siya yung mismong larawan ng Diyos. Itong Jesus na ito, yung magandang balita tungkol sa Kanya, natanggap nyo ito. At of course, pinaniwalaan ninyo, nagpailalim sa Kanya, the crucified Lord, the risen Lord. Tinanggap nyo ang mensaheng ito. Now, napakahalaga ng bagay na ito. Ito yung pinaka-premise o ito yung pinaka-ano nung hamon. No, ito yung parang pinaka-basihan nung hamon ni Pablo. Kaya ang unang tanong sa atin, ngayong umagang ito, tinanggap na ba natin yung mensaheng ito? Nalaman na ba natin? Natutunan na ba natin sa pangangaral dito sa pulpitong ito ng inyong mahal na Pastor Willie? Natanggap nyo ba ang mensahe from the apostles to the teachers, the church fathers, the reformers, and all the way to Santo Tomas Reformed Baptist Church? Natanggap na ba natin ang mensaheng ito? Meron ba tayong kaugnayan, hindi lang tinanggap physically or by orally, by communication or nabasa, pero nagpailalim na ba tayo? Nagpailalim na ba tayo? Sinuko na ba natin ang buhay natin kay Jesucristo? Ayan muna ang kailangan natin sagutin. Bago natin alamin yung hamon ni Pablo na nakabase dito. Kasi kung hindi tayo tiyak dito, medyo hindi na mag-a-apply masyado sa atin yung mga kasunod nating pag-aaralan. And so kung meron tayong kausap ngayon, Pastor, hindi ko pa tiyak Hindi ko pa sigurado. Nag-aalinlangan pa ako. Mayroon pa akong mga gustong ayusin sa buhay ko. Sana wag tayo mag-atubili. Sana yung narinig nating mensahe na si Jesucristo, the very image of God from chapter 1, na siya mismong nagkalawalhatian, mismo ng Diyos ay pinahayag, namuhay na walang kasalanan, napako sa krus, ay ngayon pinapaanyayahan ka, kung wala ka pa sa Kanya, na magsisi sa iyong mga kasalanan at isuko mo ang buhay mo, akapin mo siya, kilalanin mo siya na tanging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At sana gawin mo agad yan. Huwag ka na mag-atubili sa ngayon. Pero kung tunay ka ng mananampalataya at ikaw ay bahagi ng iglesyang ito, sana mapuno tayo ng pasasalamat na nagpasa-pasa yung mensaheng maganda, the good news, nakarating sa atin. No, nakarating sa atin. Praise God for that.
Salamat sa Panginoon. Imagine kung hindi nakarating dito. Ano kaya yung ating kalalagayan sa ngayon? Kanina lang, nadaanan namin yung isang malaking simbahan dyan sa malapit-lapit dito sa inyo. Ang haba ng parada ng mga sasakyan, ang daming taong naandun, may mga palaspas. Siguro ganun pa rin ang buhay natin. Kung hindi nakarating sa atin ang magandang balita ng Panginoong Jesus. Salamat sa Kanya. But then, secondly, tingnan natin, ano yung hamon ni Pablo dun sa mga nakatanggap ng mensaheng ito at inakap nila ang Panginoon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. 6b, therefore, as you received Christ Jesus the Lord, ito ang hamon ni Pablo, so walk in Him. So walk in Him. Walk, the Greek word is peripateo. Peripateo. Sa English, merong peripatetic. Narinig mo yung peripatetic? Yung palagala, palapasyal. Yun yung salitang ginamit ni Pablo, ano? Walk in Him. At figuratively, ginagamit yung maglakad. Kasi nga, ang literal meaning, maglakad, no? Lumakad, paikot-ikot, maglakad, or pumunta sa mga lugar. Pero figuratively, ginagamit ng mga Hudyo yung walk para ipahayag yung uri ng buhay nila. Yung conduct, yung kanilang buhay, ay sabi dito, walk in Him. No, mamuhay kayo, in short, kasama si Jesus. At again, ang ginamit ditong tense ay present active na indicative. Sabihin, parang tuloy-tuloy. So, go on walking in Him. Hindi lang lumakad minsan, lumakad pag linggo kasama si Jesus, bukas Lunes hanggang Sabado, iba na yung lakad, kundi continue to walk in Him. Never stop walking in Him. Keep on walking with Him. At napakaganda nung sinabi diyan, in Him. Kasama siya. Ngayon, tinanggap niyo na ang mensahe, sinuko ang buhay niyo sa Panginoon bilang inyong tagapagligtas, lumakad na kayo ngayon, nakasama niya. Kayo ay huwag humiwalay sa mga turo na inyong tinanggap. Huwag kayong padala sa mga maling mga nangangaral at nagtuturo. Walk in Him. Continue in the teachings of the Lord Jesus Christ. Magpatuloy kayong nakailalim because He is Jesus Christ, the Lord. The Lord. Siya ang Panginoon. Kaya pailalim. Palagi kayong magpailalim at lumakad kasama niya. Now sa verse 7, meron diyang 4 na parang kapamaraanan o parang mga hakbangin na nakasama doon sa walking in Him. No, ano-ano yung kumbaga sa grammar, and again, I must confess, hindi ako magaling sa grammar, mababa ang nakuha ko diyan sa subject na yan. Pero yung meron daw 4 participles na ginamit, yung participle is like a verb na ginagamit na parang adjective para ipaliwanag ang isang bagay. So 4 daw yun, mga kapatid. Ano-ano yun? Number 1, rooted. Number 2, built up. Number 3, established. Number 4, abounding. Abounding. So 4 yan. Una sa lahat, rooted. Ginamit yung larawan ng isang puno. Di ba? Alam niyo naman yung puno, ano? Para matibay yan, kahit bumagyo, para hindi agad matumba ang puno, napakahalaga ng ugat. Di ba? Meron yan tinatawag na taproot, yung ugat na pinakamalaki. Na yun yung talagang humahawak sa puno na ito. So, rooted, no, nakaugat na kayo. Past tense nga ang ginamit yan eh. Nakaugat kayo, once and for all na, andyan kayo. Nakaugat kayo. Sabi dito, in Him, sa Panginoong Jesus, doon kayo nakaugat. At parang, again, parang isang angkla, parang anchor, na kung saan doon kayo naka-angkla, sabi ni Pablo sa mga sa mga taga-Colosas, rooted kayo doon. Tapos, hindi lang yan, ikalawa, built up. So mapansin nyo, nagbago yung larawan. Nung una, puno, ngayon naman parang building. Parang itong kapilya nyo, ano? I'm sure yung kapilyang ito, maganda ang pundasyon, rooted, pero built up. No? Built up, tinayo. No? Parang isang building.
At dito naman, parang present tense ang ginamit. So parang nung una, napaugat kayo, may kaugnayan kayo kay Jesus, once and for all, nangyari yan nung kayo ay pinanganak magmuli. Ngayon naman, dahil nasa Kanya na kayo, lumago kayo, present tense, built up. No, patuloy kayong lumago sa inyong pananampalataya. Kaya nga, yung ikatlo, established in the faith. Established na kayo, matibay na kayo sa pananampalatayang ito. And finally, abounding in thanksgiving. Abounding in thanksgiving. Isa itong tanda na kayo'y tunay na mananampalataya. Kayo ay mapagpasalamat. Ano man ang mga pagsubok na inyong kinakaharap dyan sa Colosas, ano man ang mga maaaring pagminsan ay balakid o kalungkutan o anumang mga pagsubok sa inyong iglesia, ay maging magpasalamat kayo. So ito yung dalawang bagay dito, yung premise o yung kumbaga pinaka nangyari sa kanila, tapos ano yung mga dapat nilang gawin, ano yung hamon ni Pablo to walk in Him. Pero ngayon, anong application sa atin yan, mga kapatid? Lamang nakita natin yung hamon ni Pablo sa mga taga-Colosas. Ano naman ang mensahe para sa atin dito sa Santo Tomas Reformed Baptist Church? Una sa lahat, kagaya din ng hamon ni Pablo sa kanila, nawa ay isentro natin ang ating buhay kay Hesukristo. Kung tunay ding tinanggap na natin ang mensaheng ito tungkol sa Kanya at tayo'y nanampalataya sa Kanya. In all the spheres of our lives, let us be rooted in Christ. This is the theme of your anniversary. Rooted in Christ, reflect Christ. In short, rooted in Christ, walk in Christ. Reflect Christ. Ipakita nyo ang Panginoon sa inyong mga buhay. Live consistent lives. Maging consistent kayo. You have received Him. Walk in Him. Walk in Him. Alam nyo, mga Pilipino ngayon, napakarami mga bagay na pwedeng mailayo tayo at hindi tayo lumakad kay Jesus. Maraming tukso sa mundo ngayon. Alam niyo yan. Maraming kabataan dito. Praise God for that. Mga young couples, mga kabataan, siguro mga singles, marami kayo ngayon. Alam niyo ba, and I'm sure alam na rin ng marami sa inyo, na lumabas sa isang balita, ang title ng news item, Pinoys remain number 1 in internet users globally. 2025 digital report. Number 1 tayo, mga Pinoy, sa paggamit ng internet. Totoo ba yun? Nakagulat, Siguro alam niyo na yan. Hindi lang naman this year yan. Or last year, even in previous years. Ang average daw ng kada Pilipino, halos 9 na oras. Araw-araw na naka-internet, 9 na oras. Kayo ba, ganon? Siguro yung telepono nyo, kung palagi naka-on yung internet, pwede ka. 24 hours, naka-on yun. 9 hours a day, samantalang sa rest of the world ay 6 hours mahigit lang. So halos 2 oras ang lamang ng kada Pilipino sa ibang mga nakatira sa mundong ito. Pagdating sa video games, number 1 tayo sa video games. 96%, 97%, 7 sa 10 gumagamit ng internet na Pilipino, age 16 and over, ay naglalaro ng video games. 97%. Grabe, kung kayo dito ngayon, may 100 ba kayo? Kung ganito karami yung mga Pilipino, yung average, 3 lang ang hindi naglalaro. Karamihan naglalaro, So, alam nyo naman sa social media, napakarami mga bagay na pwede tayong ialis. Pwede tayong ilayo sa Panginoon. Pwede tayong mawala sa sentro, mawala sa pagkaangkla sa ating Panginoong Hesus. Pag sobra ang paggamit dito sa mga bagay o kaya yung mga informasyon na nakukuha natin na maaaring hindi ayon sa banal na kasulatan. Hindi lang yan, para sa mga nagtatrabaho, ayon kay Paul Tripp, na isang sikat na counselor, pastor, nakilala din siguro ng marami sa inyo, sabi ni Paul Tripp sa isang article niya sa kanyang website, why are there so many workaholics in the church? Bakit daw ang daming workaholic?
yung walang ginawa kundi magtrabaho at nakabuhos na ang kanilang mga oras. Sabi niya, successful sa kanilang career, successful sa kanilang trabaho, pero walang oras sa kanilang asawa at mga anak, walang oras para sa ministry, para sa panalangin, para sa banal na kasulatan. Wala na silang oras. Pero successful. Why? Sabi ni Paul Tripp. Sabi niya, marami sa mga ganitong professing Christians, sabi ni Paul Tripp, ay may identity problem. May identity problem. Sa halip na in Him, in Christ, they find their identity somewhere else. Halimbawa, sabi niya, yung iba hinahanap ito sa achievement and success. Ang tingin nila, yung pagkatao nila nakabase sa kanilang tagumpay. Kaya, I am what I have accomplished. Yan daw yun. No? Kailangan pakita kong successful ako. Kailangan pakita kong tagumpay ako sa aking trabaho. O yumaman ako sa trabahong ito para masabi kong ako nga ay may kahalagahan. Yung iba naman, identity coming from power and control. May gusto nila, may power sila, may control. Pag tumataas sila sa trabaho nila, nagiging bossing na sila, ang dami ng mga tao na under control nila, no? So they feel the power. Yung iba naman, identity from affluence and possessions. Yun na nga, yung ladami ng ating ari-arian, ay yun na nagbibigay ng kahalagahan sa atin. Sana ma-realize natin na kaya nga, walk in Him. He is our identity. Yung kahalagahan natin ay nakabase na tayo ay kaisa ni Kristo. We are united with Christ. Sabi rin ni Pablo sa Colossus chapter 1, sa verse 10 and chapter 1, so walk in a manner worthy of the Lord. Ginamit na naman niya yung walk. Walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. And so, sana dito makita natin, mga kapatid, na kung hindi tayo lumalakad, kung hindi nakasentro kay Jesus ang ating buhay, ito ang dahilan kung bakit pagminsan ay tayo malungkot, parang nadidepress tayo kahit Kristiyano tayo, parang hindi tayo mapakali, parang may kulang sa atin. Could it be because nawawala tayo sa sentro? No, nawawala tayo. We have received Him, but we are not walking closely with Him, not rooted, not grounded, not established in the faith, and therefore not abounding in thanksgiving. So siyasatin natin ngayong umaga ang ating mga sarili. Tingnan natin, no, pagtuunan natin ang pansin at itanong natin, yung manglakad ko ngayon, ako'y lumalakad na kasama si Jesus? O baka naaakit ako ng mundo? Baka nasosobrahan ako sa social media, sa internet, or kung nagtatrabaho na kayo, baka nasosobrahan ako sa trabaho, masyado kong binubuhos ang aking lakas doon. Wala na akong lakas sa pamilya ko, wala na akong lakas sa Sunday, sa iglesia, pagod na ako. Baka tinatawag ka ngayon ng Panginoon na muli mong isentro ang iyong buhay in Christ, in Him. At ito ang aking hamon sa inyo ngayon umaga. Kayo ba'y lumalakad ng kasama si Kristo, malapit sa Kanya, nakasentro sa Kanya, nakaangkla sa Kanya, malinaw na lumalakad kasama ang ating Panginoon. So yan ang unang application sa atin, that we anchor our lives in Christ. But secondly, and lastly, ito na yung huling application natin, beware of an inconsistent walk. Mag-ingat tayo na lumakad ng kabaligtaran nung nakasentro kay Jesus. At ito nga yung inconsistent walk. Nung sinasabi natin, Kristiyano ako, pero yung buhay natin, parang salungat sa ating sinasabi. It hinders the advance of the gospel. Sabi ng isang article sa Philippine Star, nabasa ko ito, matagal na, it is the inconsistent Christian who helps the devil
the most. Yun daw, inconsistent na mananampalataya, ang katuwang ng dyablo sa kanyang mga pakay. No? Bakit? Siyempre, pag nakita ng mundo na lumalakad ka, hindi ayon sa iyong mga pinangangaral, tatawanan tayo ng mundo. No? Again, isang article ang nagsabi ng ganito, I'm just quoting from the article, sabi dito, tragically, nakakalungkot, instead of representing Jesus accurately, far too many people can name off a list of hypocritical Christians who make God look appealing, if not unappealing, if not repulsive. Marami raw tayong maiisip, sadly, na mga nagsasabing Kristiyano hypocritically, and yet pinapasama ang pangalan ng Diyos. Pinapasama ang pangalan ng Diyos. Sabi ng article na ito, common examples, isang college girl, isang babaeng nag-aaral sa kolehiyo, na palagi nagpo-post ng mga Bible verses sa social media. Palagi ang quote ng Bible, palaging pinopost. Pero yung babaeng ito, walang ginawa kundi mag-party pag weekend. Party girl pala. Pero sa posting, palaging Bible verses. O kaya isang boss sa opisina, na yung boss na ito, palaging sinasabing, let's keep Jesus first in our lives. Si Jesus, pangunahin dapat sa buhay natin. Pero grabe yung tratuhin yung mga empleyado. Kumasigawan, kumabulyawan. No? Pero palaging, let's keep Jesus first. O kaya naman, isang tatay na pinapagalitan yung anak na babae, anak, huwag ka naman magsuot ng ganyan. Hindi maganda yan. Masamang tingnan. Malaswaya, malalim yung ano mo. O maikli, masyado ang damit mo. Pero sa gabi, yung tatay na ito, nanonood pala ng pornography sa internet. Inconsistent lives. Hindi ayon sa kanilang ipinapangaral. And the world is laughing at us pag ganun ang ating ginagawa. Kinukultiya tayo, tuwan-tuwa sila. At pinag-uusapan tayo, kala ko ba yan ang Kristiyano? Palaging nagkukot ng Bible. Pero ganyan pala. Ganun ba yung gusto natin mangyari? Sa opisina natin, tayo ba'y nagpa-participate sa mga chismis, mga usapang malalaswa? O kaya sa bahay natin, pag meron ba tayong may nagawang hindi maganda yung ating asawa o yung ating mga anak o yung magulang natin, kung anak tayo, tayo ba'y madaling magalit at nambubulyaw agad sa ating mga kasama sa bahay. And even sa school, tayo ba'y kilala na vindictive, mapaghiganti, no, madaling gumanti sa may mga sa tingin natin nagagawang masama sa atin. Alam niyo, sabi ni A.W. Tozer, isang kilalang writer, no? I'm sure marami sa inyong nabasa. Ang ganda ng mga devotional books ni A.W. Tozer. Ang sabi niya ay ganito, the glaring disparity, yung pagkakaiba between theology and practice among professing Christians. Yung daw pagkakaiba nung paniniwala, theology, from the practice of many professing Christians is a more destructive evil in its effect upon the Christian religion than communism, Romanism, or Roman Catholicism, and liberalism combined. Mas masama pa raw ang nagagawa kaysa pagsamasamahin mo na yung mga false teachings nung mga supposedly mananampalataya, professing Christians, they profess to be believers, and yet malayo yung theology sa practice. At tayo bilang mga Reformed Baptist, kailangan pakaingatan natin ito. We believe we have the pure teaching of the Word. We love the doctrines of grace. We love the deep things of God. At yan ang pinapangaral natin sa ating mga pulpito. At kung alam natin ang mga bagay na to, lumalakad ba tayo ayon sa ganda ng turo na ating dala bilang mga mananampalataya? And so in summary, nakita natin mga kapatid, yes, we have received the good news. We have embraced the Savior. Live and anchor your life and center your life in Him, in your Savior.
Alam nyo, noong 1866, may mga crusade itong si Dwight L. Moody, isa sa mga sikat na mga revivalist or evangelist ng last century or century ago. At minsan sa isang meeting na ito na kanyang pinapangaralan, nangangaral siya at nagbabahagi ng ebanghelyo, ay naandun yung isang mananampalataya na ang pangalan ay Daniel. Daniel Towner actually ang kanyang pangalan. At isang gabi, ayon kay Daniel, andito siya, maraming mga tao, nag-preach ng gospel itong si Moody. At one night, may isang lalaking tumayo at nagbigay patotoo. No, tumayo yung lalaki dito sa, di ba, may mga testimony time. At tumayo ang lalaking ito. At narinig ni Daniel yung testimony, sinabi nung lalaki, I am not quite sure. Hindi pa ako masyadong tiyak. Siguro bagong-bagong mananampalataya ito. Hindi pa masyadong tiyak yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, yes, no, I have come to Christ. But I'm not quite sure. But sabi niya, I am going to trust. Kahit di pa ako masyadong tiyak, I am going to trust. Mananampalataya ako sa kanya. And I am going to obey. I will trust. I will obey. So nakita niya to. At kaagad nilista niya yung narinig niyang testimony. Pinasa niya ito sa isang pastor na kasama niya. Na ang dalawang ito, si Daniel at si Pastor Sanes, pareho palang kumakatha ng mga awit. At kumakatha ng mga himno. At nung narinig nila yung patotoo na ito, immediately sumulat sila, nakakatha sila, nag-compose sila ng isang himno na I'm sure alam ng marami sa atin. When we walk with the Lord, in the light of His Word, what a glory He sheds our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. And sana ngayong umaga mga kapatid, having received Christ, having received the gospel, having embraced the Lord as your Lord and Master, having been part of the Santo Tomas Reformed Baptist Church, sana sa oras na ito, you walk in Him, you trust, you obey. Praise Him. Praise Him. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga salamat sa pagkakaloob ng inyong bugtong na anak. At ngayon sa mga kapanahonang ito, Holy Week, inaalala din ng mundo ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At sana nga sa umagang ito, having received the message all the way from the Lord Jesus to the apostles and to the many great fathers of the church throughout history, tulungan niyo kami na isentro at iangkla ang buhay namin sa aming Panginoong Jesus lamang. At siya nawa ang maluwalhati even as we trust and obey. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan, salamat po sa Panginoon sa matapat na pangaral ng Kanyang salita. Nawa po tayo ay patuloy na nawagpala ng Kanyang salita, na palakas, patuloy na nabigyan ng patuloy na biyaya ng salita ng Diyos para tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. Kaya po bilang katugunan, tayo pong lahat ay magstayo at tayo po ay tumugon sa pamagitan po ng pag-awit ng isang himno. Awitin po natin Tagalog translation ng My Hope is Built on Nothing Less. Ang pag-asa ko'y lubos, pagkat ang ating pag-asa ay nakasalig sa ating Panginoong Hesukristo. First verse.
Maaari po tayo magsiupo. Naway napagpala tayo ng salita ng Panginoon. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating gawain ng pagkakaloob. Basahin ko lamang po ang ilang verse sa aklat po ng